Bagamat sinuwerteng walang kalaban ang punong lalawigan ngayong darating na eleksyon, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapatupad ng mga flood control projects ng pamahalaang panlalawigan upang solusyonan kundi man ay mabawasan ng malaki ang problema sa pagbaha sa lalawigan at hindi maapektuhan ang pagpupunyaging pangkaunlaran ng administrasyon ni Governor Alfonso V. Umali Jr. Narito report. That was the location of Tauhan. That was very ideal then. Ang problema through the years, yung Tang-Ang Creek, pinununan ng mga structures that are impeding the smooth flow ng tubig papunta sa dagat. Isinagawa noong ika-20 ng Pebrero ang konsultasyon hinggil sa drainage at sewerage system para sa mga sentrong bayan sa mga munisipalidad ng Nauhan, Baco, Victoria at lungsod ng Calapan, na pinangasiwaan ni Flood Mitigation Program Overseer Nelson Melgar na ginanap sa Conference Hall ng Office of the Governor. As a if you would wish to drop by, we can discuss plans and initiatives and interventions na pwede natin pag-usapan. Ganon kaseryoso kasi ang gusto ni Governor. At ito yung pinag-uusapan namin. We have to make good and make use of all the resources na masusungkit niya up to 2016. Kaya hindi maaaring magpabagal-bagal kami. Ayon kay dating Nauhan Mayor Melgar, layunin ng konsultasyon na pagsamasamahin ang mga proyektong kontrabaha ng 4 na mga nabanggit na bayan nang maisaayos ang mga susunod na hakbangin sa sistematikong paraan at nang tuluyan ng marisolba ang pagbaha sa mga naturang bayan. Hindi natin nakikita yung Clona River na sa likod ng Mount Harmon na lumalabas sa Katuwirang River sa Bagtog. 2 river system yan, 3. Mula sa Blubang, tapos ito yung Bukayo Grande na hindi natin pinapansin. Dito pa nang gagaling sa likod ng Manuton. Tapos sinasalubong yan dito ng Bagto River na nanggaling pa dun sa kabilang bundok. Kaya yung bundok na yun, yung bundok ng alangan na yun, yun yung ancestral na nasa teritoryo yung Baco and partly ng San Teodoro. At dito lahat lumalabas yun sa Bukayaw. Yun ang hindi napapansin na marami. Nag-i-erode yan yun, ba't may mga kaingin doon sa loob. Sa nabanggit na gawain, naging tagapagsalita si Engineer Elmo Atiliano mula sa Department of Public Works and Highways Central Office na nagbahagi ng mga bagong pulisiya ng kanilang tanggapan at ilang mahalagang datos na makatutulong sa pagpaplano ng mga drainage at sewerage system na tutugon sa suliranin ng pagbaha. Isa-isa ring nagulat ang mga Municipal Planning Development Coordinators at Municipal Engineers mula sa 3 bayan at 1 lungsod ng kani-kanilang programang kontrabaha na naipatapos na at ng mga nakaprograma pang ipapagawa. Napagkasunduan sa naturang konsultasyon ng pagsasagawa ng survey hinggil sa mga drainage at sewerage system na malaki ang maitutulong upang mabawasan ang pagbaha sa mga sentrong bayan. Sa susunod na pagpupulong sa Marso, ipipresenta ang mga ginawang survey upang matukoy kung alin ang kagyat na kailangang masolusyonan at mapaglaanan ng kaukulang pondo ng pamahalaang panlalawigan. Sa darating na buwan ng Abril, muling gaganapin ang kompetisyon ng mga festival ng bawat lalawigan sa buong bansa. At dito, isa ang Oriental Mindoro sa magpipresent at lalaban para sa galing at husay ng opisyal na festival ng lalawigan. Kaya ngayong taong 2013, pinagtuunan ng pansin ng pamahalang palalawigan na maibukod ng petsa ang Pandangitan Festival upang makapaghanda para sa naturang pambansang kompetisyon, ang Aliwan Festival. Tunghayan natin kung sino ang mga nanalo sa 8 naglaban sa katatapos na Pandangitan Festival na nakatakdang ilaban ng lalawigan sa Aliwan Festival. Ladies and gentlemen, friends, the winner of Pandangitan 2013 is Municipal de Pansol!
Dahilan sa kanilang maningning, makulay, mahuhusay na indayog ng mga mananayaw at tatatanging pagtatanghal, itinanghal na kampyon ang kalahok mula sa bayan ng Bansud sa Pandangitab Festival 2013 sa kauna-unahang pagdiriwang ito bilang opisyal na kapistahan ng Oriental Mindoro. Masayang tinanggap ni Bansud Mayor Ronaldo Morada mula kina Gobernador Alfonso V. Umali Jr. at Vice Gobernador Humerlito A. Dolor ang 100,000 pisong cash prize at tropeyo. Bukod pa rito, makakatanggap pa rin sila mula sa gobernador ng karagdagang 100,000 pisong tulong pinansyal na nakalaan sa pagkatawan ng grupo ng salalawigan sa darating na Aliwan Festival, isang pangnasyonal na kompetisyon na itinataguyod ng Manila Broadcasting Company, Star City, Cultural Center of the Philippines at iba pang ahensya na gaganapin sa Abril 11 hanggang 13 ng taong kasalukuyan. Samantala, sa kompetisyon ay pumangalawa ang bayan ng Bako na tumanggap ng 75,000 pisong cash prize at tropeyo. Pumangatlo ang bayan ng San Teodoro na pinagkalooban ng 60,000 piso at tropeyo na tinanggap ni Mayor Apollo Ferrarin. Pumang-apat ang bayan ng Puerto Galera na nakakuha ng 55,000 pisong cash prize at tropeyo na ipinagkaloob kay Mayor Hubert Christopher Dolor, samantalang nasa ikalimang pwesto ang bayan ng Mansalay na may premyong 40,000 piso at tropeyo na tinanggap ni Mayor Jose Ildefonso Maliwanag. Sa kanyang mensahe sa okasyon, sinabi ni Gobernador Umali na nagagalak siya sa magandang pagtanggap ng ating mga kababayan at mga bisitang dumayo sa lalawigan sa Pandangitab Festival ng Pamahalang Panlalawigan bilang opisyal na festival ng Oriental Mindoro. Hindi ho magiging matagumpay ito. Nung first sali natin sa Aliwan, talaga ho naka 5th place kagad tayo. Second sali natin, parang bumaba ng konti. Naging 7th place. Pero ngayon, dapat to medyo conscious na tayo. Sabi namin, dapat level up na tayo. Kaya ngayon, makikita po natin kung ano yung klase ng pinaghandaan ng ating mga mayors dito ngayon. Kaya sa inyong lahat, titiyakin ko mas maganda ito at titiyakin din natin na medyo mas mataas ang magiging posisyon natin pagdating ng Aliwan Award. So sa inyong lahat, sa ating mga judges, maraming salamat. Hindi po natin mabubuo ito, hindi po namin kaya mag-isa ito, hindi kaya ng mga judges, hindi kaya ng mga mayors lang. Kung hindi po namin kayo kasama, hindi po lahat mangyayari ito. Kaya maraming salamat po sa inyo po ito. Itong gabing ito, Festival of Lights para sa inyo. Sa mananalo, congratulations! Sa ganda ng mga presentasyong ipinakita ng bawat bayan, pagpapakita lamang ito anya na tumataas na ang antas ng ating pagiging malikhain at maaari na rin nating ipagmalaki ang ating festival. Taos-pusong pasasalamat sa lahat ang kanya ring paabot sapagkat hindi magtatagumpay ang gawain kundi sa tulong at pakikiisa ng mamamayang Mindoreño. Ipinahayag naman ni Vice Gobernador Dolor na ang Pandangitab Festival ay ang opisyal na festival ng Oriental Mindoro sa bisa ng Sangguniang Panlalawigan Provincial Ordinance No. 25-2011, an ordinance adopting the Pandangitab Oriental Mindoro, the Festival of Lights, as the official festival of the province of Oriental Mindoro and for other purposes. Isang masigabong palakpakan sa Panginoong lumikha. Kailan lang po tayong lahat ay natipon sa bulwagang ito upang ipagdiriwang ang 2012 Pandangitab Festival. Nakakatuwang isipin at pagmasdan na makalipas ang 100 araw, narinig na naman tayong lahat upang bilang isang nagkakaisang lalawigan ay tunghayan at itanghal ang 23rd Pandangitab
panibagong ordinansa. Nais ko pong ipalaman sa lahat na sa ilalim po ng bagong ordinansang pinagtibay ng Sangguniang Panlalawigan, ang Pandanguita Oriental Mindoro ay tinagurian na natin the official festival of the province of Oriental Mindoro. Minamahal ng mga kababayan, sa kabila ng napakaikling panahon ng paghahanda at kasalatan ng pondo, 8 pa rin contingent ang narito ngayon sa ating harapan upang mag-compete. Sa lahat ng mga punong bayan na nagbigay ng tulong at suporta para mabuo ang 8 contingent na ito, naway pagpalain kayo ng Diyos. Sa lahat ng mga kawani ng panlalawigang tanggapan ng turismo sa pangunguna ni Ginoong Orlantison, ang aking pagsaludo sa inyo. At sa lahat ng mga delegasyon, sa 8 delegasyon na makikipagtunggali ngayong gabi, sa inyong lahat maraming salamat. Sa bawat mamamayan ng Silangang Mindoro, in our quest to make Oriental Mindoro the premier touristic destination, it is on our hands that lies making this dream a reality. Lumahok din sa kompetisyon ang Mindoro State College of Agriculture and Technology, Calapan City Campus, Santo Niño Bicar Foreign mula sa Calapan City at special participation ng Calapan Women's Action Agad Movement Incorporated. Ang Pandanguita Oriental Mindoro, the Festival of Lights ay hinalaw ni na Joey Antonio, Pati Raimundo, Robert Sargilla at Troy Francisco mula sa mga salitang pandango at dagitab na nagpapakita ng kahalagahan ng ilaw na daladala ng mga may bahay habang inihahatid ang kanilang asawa patungo sa karagatan upang mamalakaya. Ilaw na nagsisilbing liwanag ng mga mangingisda habang nasa laot. Ilaw na sasalubong sa kanila pag-uwi sa madaling araw at ilaw na naghatid ng masaganang ani na simbolo ng pag-asa at magandang bukas sa mamamayan. Pangunahing naging tagapangasiwa ng gawain ang Provincial Tourism Investment and Enterprise Development Office ng Pamahalang Panlalawigan na pinamumunuan ni Ginoong Orlando B. Tizon. Randy Digma, KPSM. Ang bubuhos ngayon sa Segunda Distrito, dulot ng masigasig na pagpupunyagi ni 2nd District Congressman Reynaldo Umali. Ito ang binigyan diin niya sa kanyang pananalita sa naging naunang pagdiriwang ng kanyang ika-56 na taong karawan na ginanap sa Barangay Ipil, Bungabong noong Pebrero 24. Dumalo sa okasyon si Governor Alfonso V. Umali Jr. kasama ang mga punong bayan na sina Bansud Mayor Ronaldo Morada, Bungabong Mayor Bubut Umali, Bulalakaw Mayor Ernilo Villas, Mansalay Mayor Joel Maliwanag at Pinamalayan Mayor Wilfredo Hernandez. Naging panauhin din dito sina Bukal Ramil Di Mapilis, Bukal Cora Agarap, Ginoong Lito Camo, Ginoong Nino Liwanag, Ginang Bing Umali at Ginang Juliet Fortuna ng A-Teacher Party List. Sa mga nakipagdiwang ng naturang kaarawan, pasasalamat ng ipinabot ni Dr. Linda Umali, Pangulo ng Oriental Mindoro Medical Society at may bahay ni Congressman Umali.
ang maipagpatuloy ang mga ipinadadamang mainit na pagtanggap, pakikiisa at pagsuporta ng mamamayang Mindoreño ang naging kahilingan naman ni Governor Boy sa kanyang pananalita. Ang kanilang mga pagsisikap ngayon ay bilang pagpapadamaan niya ng malaki nilang pasasalamat sa naging pagsuporta sa kanila, sa naging laban nila at matinding paghusga sa katauhan at kakayahan nila ng nakaraang eleksyon. Nung kami po ay nangangampanya, meron ako may nakita mga karatula. Governor Umali, tinapatan ng Governor ang patuan sa ilalim. Congressman Umali, nilagyan ng Congressman ang patuan sa ilalim. Tapos, Mayor Umali, nilagyan ng Mayor ang patuan sa ilalim. Tapos sa gitna, pagkalaki-laki, nakalagay Dynasty. Alam niyo, sabi ko sa inyo noon, ano sabi ko? Pagkatapos ng eleksyon, wrong spelling yan Dynasty nyo sapagkat destiny yan. Di ba? So, ano nangyari? Ang nangyari, after election, ayun, awa ng Diyos, kami tatlong mga ampatuan nanalo. Tapos, ngayong eleksyon na ito, kami tatlo ngayon, wala pare-parehong kalaban. O ano ang tawag niyo ron? Dynasty o destiny? Yun. Sa harap ng mga nagsidalong Mindoreño mula sa iba't ibang bayan upang bumati at makisaya sa kanyang kaarawan, sinabi nitong milyong-pisong halaga ng mga proyekto ang sisimula na naman niyang ipasok sa mga bayan sa Segunda Distrito. Ayon kay Congressman Ray, milyong halaga ng mga proyekto ang nakalinya niyang ipapasok pa sa Segunda Distrito na susuporta sa mga proyektong pang-infrastruktura, turismo, edukasyon at kabuhayan ng kanyang mga kababayan dito. Kabilang dito mga proyektong pang-infrastruktura kung saan halos lahat ng daan sa ikalimang distrito ay naipasemento na ng kanilang pamunuan. Maraming mga dapat ako'y pagpasalamat sa aking 56th birthday dahil ito'y wala pa akong 3 taon on my first term. Palagay ko marami akong naipakita sa ating mga kababayan kung paano ko na gawa ito within a period of less than 3 years ay nangyari lahat ito. Unang-una sa infrastruktura, yung mga kalye natin, halos sementado na lahat. At ngayon ay tuloy-tuloy pa rin. Sa Gloria ay meron akong 92 million dyan na proyekto. Sa Bungabong hanggang sa Mansalay meron akong 509 million project. Sa Bagong Sikat, meron akong ngayon another 190 million. Ano po yung mga ipatutupad doon? Yung puro kalye yan. Puro kalye ito. No? Yung sa Pormon, halos matapos na rin ako dyan. Meron akong, for 2013, ang aking regular, ito yung sa regular lang infra ko, ay 400 million, humigit kumulang. Yan yung pangsemento ng iba't ibang mga kalye sa Santa Rita, yung mga intermittent sections. No? So, halos mabuo ko na yung buong 2nd District sa pagkongreto ng mga kalye. Ang dati anyang Formonhagan Road na hindi nadadaanan ay ipinagagawa na rin niya ngayon. Ang maganda nito at ito'y pinagpapasalamat ko rin, yung mga dating sa tingin ko mahirap talagang papondohan to, tulad niyang yung sa Pormon at saka sa mga Hagan na yan at saka sa Bukal, sa totoo lang walang nadaan dyan eh. Pero sabi ko, paano dadaanan yan? Kasi nung sinasabi sa akin, kakaunti lang daw ang volume ng traffic dyan, kanya hindi nila binibigyan ng priority. Sabi ko, kanya walang dumadaan dyan kasi masama ang kalye. Pero kung yan ay gaganda ang kalye, palagay ko dadami ang dadaan dyan. At yung mga lupa karatig niyan ay palagay ko yung mga may-ari ng lupa ay maiengganyo na mag-invest para magamit talaga at mapalawak ang coverage ng tataas ang value, etc. Etong bypass ng Bungabong, kita mo naman napakasikip, napakakitid ng Bungabong. As early as now, inisip na natin na magkaroon ng bypass para hindi na dumadaan yung mga malalaking truck dito sa bayan ng Bungabong, kundi magkakaroon na ng bypass
Yan, ginawa yan sa lahat ng mga bayan-bayan sa Batangas, sa Lipa at kung ano-ano pa. Ngayon nga, meron ng mga startol, etc. Pero kailangan ma-decongest natin itong sentro at mabigyan natin ng pagkakataon yung ibang lugar, ma-develop din at magkaroon ng valor yung mga lupa nila at lumapit sila sa komersyo, ika nga. Ang mga proyekto na banggit ay bahagi ng matagumpay niyang pagpupunyagi na ipinagpapasalamat ng kongresista sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Higit ding nagbigay kulay sa naturang pagdiriwang ang mga intermission at surprise number na itinampok dito at ang ginawang pagpapasaya ng La Diva sa mga dumalo sa okasyon.